Pakinggan naman po natin ngayon si Pastor Representative na 6th District ng Manila. Kasi isa rin po ito sa endorser ng impeachment laban kay BP Sara. Pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. Kailangan marinig natin at matuto tayo sa Kongreso. Bali, 20 Congress po ito ng Justice Department na pinamumunuhan o pinangunguluhan ni Representative Jerbil Luistro ng 2nd District ng Batangas. Okay? Mabuting makinig po tayo kay Representative Benny Abante ng District 6 ng Maynila. Ito po yung binanatan ni BP Sara nung araw. Kung inyo mapansin na pinaintulutan ni Mayor Isko na magsalita dun sa distrito nila. Pagkatapos mayroon pa silang pinagitang muka ni Pastor Benny Abante na yung nakadila siya. Talagang dinurog siya ni BP Sara doon. Hindi naman siya kumakandidato Pero bakit nagsalita siya ron? At nagsalita naman yung anak ni Pastor Benny Abante, yung attorney, babae na sabi niya, huwag na nating sabihin kung ano, basta kung napanood din nyo yun. Ako napanood ko rin yun ang pagyurak sa pagkatao ni Pastor Benny ni Bising-Bisi Sara Lostay Piatos. Pakinggan po natin si Pastor Benny. Yung mga Pilipino, ngayon po'y nanonood sa atin. Hinihiling ko lamang na panoorin po natin na mayroong kaalaman, hindi po bilang politiko. At any rate, gusto ko muling banggitin ang sinasabi ng ating saligang batas. Article 11, the accountability of public officers. Pinagit na po ito sa opening statement ng ating chairwoman. Yung nakalagay po yung section 1, napakahalaga nito, mga kaibigan. Nakalagay, public office is a public trust. Dagang ko, hindi lang po ito public trust, kundi it is a sacred trust. Yan, maaaring kulang yan sa ating konstitusyon. Tinatawag kong konstitusyon natin na sacred constitution, hindi holy constitution. Sapagkat kinakailangan baguhin pa ang iba. It is a human-made constitution. Subalit, napakahalaga ng sinabi. Public office is a public trust. Uulitin ko para malaman po ng taong bayan natin. Public office is a public trust. Ang section 2 po, nagsasabi, the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office. On what? On impeachment. For and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Yun po ang nakalagay sa ating saligang batas. Kaya meron po tayong patayan dito sa ating committee hearing. Ano po? Nakalagay sa section 3, the House of Representatives shall have the exclusive power. Tandaan po natin yung nakalagay sa Constitution. Exclusive power to initiate. Binanggit po ng ating magaling na chairwoman, not to decide, but to initiate all cases of impeachment. Exclusive power. Kaya po tayo nandito. Dalawang konstitusyon ang pinapaniwalaan ko. Unang-una, ang tinatawag kong Sacred Constitution na binasak ko lamang po ngayon sa inyo. Ang pangalawang pinapaniwalaan ko ay ang Divine Constitution na mismong ang Diyos ang gumawa. Now you take note, mga kaibigan.
the law of Moses was Kumakain actually ako. delivered by Moses Adobong manok. on Lepo the berito, 2 behest days na. of God Himself. Ubusin ko na. Ibig sabihin, Nakarep lang ang unang nagbigay ng batas, walang iba kundi ang Kanin. Diyos. Palagay ko naman, Merong tayong lahat dito, walang pasubalik na ginisa naniniwala sa sibuyas. Diyos. Hindi po ba? Now, ano po nakalagay sa divine constitution na tinatawag kong Biblia? May sabaw Ye ng shall know the sardinas. truth, and the truth shall set you free. Amen. Of course, sa amin, sa theology, pag pinag-uusapan ng theological knowledge, ang pinag-uusapan pong truth dito ang Panginoong Jesucristo. Amen. But common knowledge will tell us the truth can be anything that people should know. Because only the truth, when people know it, can the whole nation be set free. Amen. And those who are guilty can be penalized. Yung po Amen. nakalagay. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Naniniwala po ako in the 8:32, judgment of nagwan. God. Katulad na paniniwala ko in the judgment of human law. Naniniwala din po ako in the Dalawa sila. judgment of divine law. Ito po ang sinasabi sa Romans 1:18. Si Ito For din the naman. wrath of Ito hindi God, makulit ang ito. galit ng Diyos, is Si Ito revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. O, nakikita niyo ang sinasabi ng Biblia, meron mga taong hinahawakan ng katotohanan na ginagamit sa kalokohan. Oho. Yun ang ating sinasabi ngayon. Alright. Ngayon po ay gusto kong ipagpatuloy Si ang Tuding at aking Spring. manifestation bilang endorser Okay na kayo. ng pang-apat na verified complaint Kain na na, si kain Atty. na, Caprera kain mismo na, ang kain na. nagsabi. Tungkulin ko na tiyakin na ang Sige, bawat kayo, sa inyo detalye yan. at ebidensya ay mailatag ng maayos sa harap ng komiting ito. Ang Ayun pakiusap yan. ko lang po sa ating mga abogado. Kasi hindi po ako abogado eh. Pastor Ang siya. pakiusap ko Pastor siya lamang ng sa Diyos. ating mga abogado, do not put loopholes in the law. Yun ang pakiusap ko. Huwag nating bigyan ng loopholes yung batas. At huwag nating gamitin ng batas para makalusot tayo sa batas. Because I believe that the lawyers here believe in the Constitution. And they will always follow the rules of law. Yan ang aking paniniwala. Ngayon, mga kaibigan, I might not be a lawyer, Madam Chair, but I have logic. I have common sense. And my logic and my common sense tell me if there's something wrong or if there's something right. Now, gusto ko pong tiyakin sa inyo na ang bawat detalye at ebidensya ay mailatag ng maayos sa harap ng kumiting ito. Wala po akong galit sa ating Vice President. Wala po akong personal na galit sa kanya. In fact, just to let you know and to let our people know that when she ran for Vice President, I supported her. Hindi lamang ako nang support sa kanya, lahat ng aming mga churches supported the Vice President. Bakit? Naniniwala po kami sa kanyang ginagawa. Subalit dumating ang pagkakataong ito na dapat natin pag-usapan ito, and ito lang po ang gusto kong sabihin sa lahat. We are here committed to the issues at hand, not to any kind of personal conflict. Under Section 17 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, the rule of court apply as supplementary to this proceeding. Jurisprudence and parliamentary practice dictate that we must examine, tinatawag po natin, recital of facts, to determine the pieces of evidence in support of this complaint under Section 5 of our impeachment rules. Ano po yung mga yan, mga kaibigan? The core allegation, beyond confidential na tinatawag natin. Gusto ko pong tukuyin ang sinabi ni Emil Madriaga. Madriaga's testimony provides a chilling look into the movement of public funds that circumvented every known
audit safeguard. Number one, direct instructions from the Vice President. Madriaga identifies himself as a close ally and leader, stating he was formally introduced to then Mayor Sara Duterte in 2018 and tasked with intelligence gathering. Hindi ko po yan inimbento. Nagalagay po yan sa affidavit ni Ramil Madriaga na aking hawak ngayon. So, ipapakita ko itong affidavit na ito. Ito po nakalagay lahat. Lahat ng babanggitin ko dito tungkol kay Ramil Madriaga nakalagay sa kanyang affidavit. Tatanggap ko rin yung supplemental affidavit niya na ina-attest ang kanyang unang affidavit na ito. Mas makapal kaysa sa unang affidavit. Hindi ko po tutuldukan itong supplemental affidavit at subalit sa pakakapahintulutan ng ating Madam Chair, maaaring ako din naman ay magtanong ng clarifying questions tungkol sa supplemental affidavit na ito. Ayan. Ano po yung direct instructions na nanggaling sa Vice President? Sinabi ni Madriaga, ini-identify niya ang kanyang sarili as a close ally and leader, is stating, ito po he was formally introduced to then Mayor Sara Duterte in 2018 and tasked with what? Intelligence gathering. He claimed, yun ang sinabi niya, he formed the Inday Sara Duterte is my president. In short, ISIP. Yung pong ISIP group na ito at her direct instruction. Number two, the duffel bags of cash. Yung po'y binanggit din naman ni Madriaga. Most importantly, Madriaga narrates that on December 2022, the same day the OVP encashed 125 million in confidential funds, he witnessed the transfer. Nakita niya ang pagkaka-transfer ng 4 na duffel bags, each containing between 33 million pesos to 35 million pesos. Yun po ang sinasabi ng kanyang affidavit. Number 3, the SM Mega Mall and Ombudsman deliveries. He details driving a white Vios. Pati yung ng kotse, binanggit niya. Pati yung kulay, binanggit niya. Filled with 80 million pesos in cash to the SM Mega Mall parking lot, leaving the keys on the tire for retrieval. He further alleged a similar drop-off at the Ombudsman parking compound. Number 4, the Pogo connection. Kung maalala po ninyo, sa Quadcom hearing po namin, tinuldukan namin ang Pogo connection na yan. At dahilan po dyan, ngayon, bawal na lahat ng mga Pogo sa ating bansa. Madriaga alleges that the national campaign of ISIP Pilipinas was funded by Pogo operators and drug dealers. Yan ang sinabi niya. And that he personally picked up bags of cash at locations like the Grand Hyatt BGC and the Seda Hotel. Now, when it comes to justification for clarificatory question, for example, Madam Chair, Section 7 of our impeachment rules grants this committee the power to, and I quote, issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents. End of quote. Now, if these allegations are true, nilalagyan po ng if kapag hindi naman tayo nag-conflict dito if these allegations are true, we are looking at the literal conversion of the public treasury into duffel bags for private distribution. This is why clarificatory questions are not just a procedural right.
They are a constitutional necessity. But we need to ask, bakit kailangang dumaan ang pera sa double bank? At Kartarkis kung legal ito. How can the office of the Vice President justify spending 125 million pesos in just 11 days in safe houses for payers that PSA says do not even exist? If there is nothing to hide, Madam Chair, ladies and gentlemen, if there is nothing to hide, therefore, there is nothing to fear. From what others term to be fishing expedition. Hindi ba yung sabi ng iba eh? Fishing expedition. Why? Because the waters will come up empty. How can you have fishing expedition when there is no water itself to justify it? So, but if the water is murky, the people deserve to know what is swimming underneath. And that is the duty of this Committee on Justice hearing. All right. On the fishing expedition and mini trial claims, Madam Chair, may mga pumupuna na ang ginagawa natin ay isang fishing expedition o isang mini trial. Dito po, sa hearing na ito. Let's be clear. Hindi ako abogado, pero naiintindihan kong ibig sabihin yan eh. Alright? Let's be clear. We are not here to convict. Sinabi na yan ni Madam Chair. We are here to determine a what? A threshold. To determine a threshold. This is a duty, not a trial. Ito ang tungkulin po ng committee ito. This is not a trial. Determination of probable cause is a constitutional mandate, not a legal destruction. Critics are confusing a trial with a threshold. Hindi tayo nandito para hatulan ang Vice Presidente. Nandito tayo para tingnan kung may sapat na uso para patunayang may sunog. Di ba? Calling this a mini trial is a myth. This is constitutional accountability mechanism in action. Uulitin ko, ito pong hearing na ito is a constitutional accountability mechanism in action. Accountability, Madam Chair, ladies and gentlemen, is not fishing expedition. Kapag sinundan mo ang bakas ng pera ng bayan, tawag doon oversight. Kapag sinundan mo ang bakas ng pera ng bayan, ang tawag natin doon oversight. Hindi fishing. If the Vice President's records are clear, a subpoena should be a welcome opportunity for transparency. Not a reason for panic. Sana po, andito po ang ating Vice President. Katabi pa naman namin ni Congressman Laila. Maganda sana ang fellowship natin. Magkukumustahan ho kami. Di ba? Ano po ang maaaring mangyari? Sapagkat di ko naman siya kaaway. You cannot claim a fishing expedition when the bait specific allegations of fund misuse is already on the hook. Nandun na mismo sa hook eh. We are just doing our what? Tinatawag nating due diligence. Tinitiyak natin na kumpleto ang ebidensya kapag inihain natin sa Senado ang kaso dahil ang House ang tatayong taga-usig o prosecutor doon. Hindi po persecutor, kundi prosecutor. Now, on the qualifications of Ramil Madriaga, Madam Chair, kine-question po ito ng ilan. Let us talk about our resource persons according to his affidavit. Ramil Lagunoy Madriaga,
a graduate of San Sebastian College of Law, and a former officer of the PSG and BPSPG. He is not a stranger. He was a close ally and leader who formed the ISIP movement at the VP's direct instruction. May mga humihiling na i-disqualify siya dahil sa mga kinakaharap na kaso. But under Rule 130 of the Rules of Court, a witness is qualified. Oh, kung gustong questionin ng abogado, questionin na dito. Oh, ano nakalagay? Sa Rule 130 of Rules of Court, a witness is qualified if they can perceive and make known their perception to others. It is ironic that critics demand the presumption of innocence for the Vice President while simultaneously trying to disqualify a witness based on unproven charges. Hindi ba naniniwala tayo kung hindi pa po yan kinonvict ng korte? Yan po'y suspect. A suspect is presumed innocent until proven guilty. O yan, nabasa ko po yan. Naniniwala ang mga abogado dyan. Hindi po ba? Oo. Ito ito ang nakalagay dito. Kaya sabi ko, it is ironic that critics demand the presumption of innocence for the Vice President while simultaneously trying to disqualify a witness based on unproven charges. You cannot have it both ways. Kung presume innocent si Vice President Sara, edi presume innocent din si Ramil Madriaga. Ngayon, ito po, ang gusto ko rin sabihin, magkaiba ang competency to be a witness at credibility as a witness. Ano po pagkakaiba? Yung competency, pwede ba siya tumistigo? The answer is legal yes. Oo. Yung credibility, kapani-paniwala ba siya? That is for this committee to weigh. Let him speak and let the evidence do the talking. Mga kaibigan, Madam Chair, hindi santo si Madriaga. Hindi naman santo ang hinahanap natin kundi testigo. Dito, sa hearing na ito, we are looking for the truth. We are not looking for a saint. History's most important whistleblowers are rarely individuals without a past. To block witnesses and suppress documents is not a defense of the law. It is a defense of secrecy. Madam Chair, let me conclude with this. This committee is not being asked to convict the Vice President. We are being asked to look into the seriousness of the allegations against her. Uulitin ko po sa ating mga kabayan na nanonood sa wikang Tagalog, hindi po ito task ng committee para ating gawing guilty ang ating Vice President. Ay lamang po meron ditong tungkulin upang tingnan ang seriousness ng mga allegations against her. Tayo po ba ang nagbigay ng allegations? Hindi po. Nandito ang mga witnesses. When public funds are alleged to have been converted into duffel bags of cash, the responsible response is not to shut our eyes, but to follow the money and examine the facts. Hindi ito fishing expedition. This is a constitutional oversight. This is accountability in action. Madam Chair, this proceeding, sabi nga niyo po, is not about personality. Sinabi niyo, uulitin ko, it is about accountability. This hearing is not political theater. This is a constitutional duty. If the records are clean, kung malinis po ang record ng ating Vice President, then transparency will clear the air. But if there are irregularities, the Filipino people have the right to know.
We cannot refuse to ask questions simply because the answers may be uncomfortable. Our duty at this stage is simple. Determine whether the smoke is real enough to warrant a full constitutional process. Calling this process, as I repeat, a mini trial is a convenient distraction. What we are doing is determining whether there is sufficient basis to proceed. Nothing more, nothing less. Kung may usok, tungkulin nating alaman kung may sunog. At kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. Yes. We owe this not only to the Vice President, who deserves a fair process, but more importantly, we owe this to the Filipino people, whose money is at the heart of this allegation. Transparency is not persecution. Questions are not convictions. And accountability is not harassment. It is the lifeblood of a functioning democracy. I would like to remind everyone to the scriptures written in Luke 8:17. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, "For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad." Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, Honorable Abante. Both the manifestations of the Honorable De Lima and the Honorable Abante will form part of the record of our today's proceeding. Before we proceed, may we know from the committee secretary whether the complainants are present in today's hearing. So hanggang dito na lamang po, ano. Narinig niyo po, ano? Napakaganda. Tagalog na Tagalog pa. Talagang yan ang maganda eh. Para maintindihan talaga natin. Ano po? Sige. Maliwanag po ang mga testimony ni Pastor Benny Abante o 6th District ng Congressman ng Manila. Kasi pastor siya eh, kaya gumagamit siyang biblical term. Maganda yan. Bilang pastor, hindi ka lang pastor. Diba, congressman ka, hindi ka lang congressman, pastor ka at the same time. Yung salita ng Diyos, dinideliver mo rin at the same time. Kasi andun yung pastor ka eh. Mas maganda, naliliwanagan yung mga tao. So, sabi niya, hindi ako galit. Kay BP, actually, dinala ko pa yan, sabi niya. Sayang ano, hindi si Lenin dinala niya. Sige, hanggang dito na lang mga ano. Pangulit talata ng Biblia. 1:8-8-2. Ganito nakalagay. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen. God is good. All the time. Wala pong ibang katotohanan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag nakilala mo si Jesus, hindi ka nagagawa ng kalokohan, hindi ka na mag-uugaling buhaya.